Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Ako, pakakasuhan na nga ba ng NBI si VP Sara laban sa pag-threat or nung nag-threat si VP Sara kina BBM, Liza Marcos at Martin Romualdez. Nagsumiti na ang NBI ng kanilang recommendation on VP Sara's threat to the first family. Ang DOJ na daw ang mag-decide sa mga potensyal na ikakaso ni VP Sara. Ito kabibig ha, basahin ko ha. The National Bureau of Investigation, NBI, is set to submit its recommendation to the Department of Justice regarding the controversial death threat made by VP Sara Duterte against PBBM, Liza Marcos, and Martin Romualdez. In an exclusive interview mga kabibig with DZRH Damdaming Bayan on Wednesday, NBI Director Jaime Santiago confirmed that the Bureau had officially concluded its investigation and is set to submit its recommendation to the DOJ on Thursday morning. So bukas, magsusumiti na sila ng kanilang investigasyon, ng resulta ng kanilang investigasyon at recommendation. Santiago did not disclose the details or the content of the recommendation. Dapat sana disclose mo, Santiago, kasi 'di ba? Nag-imbestiga. So dapat malaman din ng mga tao kung ano ba ang iyong findings. Mahirap naman kung sikreto lang yung findings nyo. Dapat alam ng sambayang Pilipino 'yan, 'di ba? Stating that it is now up to the DOJ to determine whether formal charges will be filed against Duterte after reviewing and assessing the NBI's findings. So meaning kung negatibo yung konklusyon ng NBI na ay walang ginawa si VP Sara, hindi threat yun sa pamilyang Marcos, dapat hindi ganito yung sagot ng DOJ na bahala na ang NBI, bahala na ang DOJ kung magkakaso ba sila kay VP Sara. So it means hindi maganda or meron silang nakitang probable cause. Posibleng may nakita silang probable cause na pwedeng makasuhan si VP Sara. Sabi ni Santiago, isasubmit po namin sa DOJ at bahala ang DOJ mag-weigh ng aming mga sinasabi doon kung magpa-file ba ng kaso or hindi. O, diba? O dapat ipinaalam ng NBI kung ano ba talaga ang laman, kung ano ba ang resulta ng investigasyon. Hindi yung, kasi nag-file na sa NBI, pina-investigahan sa NBI. So natural, dapat i-inform ang mga tao, di ba? He further stated that the recommendation consists of 18 pages, so ang dami pala. 18 pahina, along with 50 pages of annexes, which they expect the prosecutor to carefully review. So meaning, meron talagang gustong pakasuhan si VP Sara. Meanwhile, Santiago clarified that no charges were recommended against any media or vlogger personalities following that investigation. So, 'di ba, ang gusto nila noon ay si VP Sara papunta sa NBI para imbestigahan, tapos later on yung mga vlogger na sumali or nag-join sa Zoom meeting ni VP Sara ay pinapapunta sa NBI para imbestigahan, pero wala silang ibibigay na charges sa mga media or vlogger personalities. So meaning, kung ang media at vlogger personalities walang charges at nasabi nila iyon, so it means kay VP Sara, meron silang nilagay na charges doon na leading to any cases, 'di ba? Kasi kung madali naman sabihin na wala kaming nakitang wala kaming nakitang pwedeng ikaso kay VP Sara, 'di ba? Yung mga ganung recommendation. So bahala na ang DOJ kung ano sa tingin nila, but 'yun ang conclusion namin. Pero hindi sinabi ng NBI. Sabi ng NBI na submit na namin yung recommendation at conclusion namin, bahala na ang DOJ kung magkaso ba sila or hindi kay VP Sara. Pero sa mga vloggers at mga media personalities na sumali doon sa Zoom ay talagang sinabi nila na wala silang kaso, 'di ba? Kita niyo ang logic.
Earlier, reports indicated that the NBI summoned media personnel and vloggers to attend the Zoom meeting during the media briefing, where she allegedly made the threatening remarks. Si VP Sara to. Ito pa nga kabibig. Kaya nga kabibig, ang naramdaman ko na there's something fishy going on. Baka ito yung gagamitin nila para ma-impeach si VP Sara. Or baka pakasuhan ng DOJ si VP Sara. Naku, ano sa palagay niyo mga kabibig? Ang dami nang nangyayari ng bike-cam. Tapos, ito na naman, VP Sara naman ang trending topic. Itong pakakasuhan ba ng NBI or bahala na ang DOJ kung paano nila babasahin itong 18 pages na konklusyon nila at 50 pages na mga 50 pages of annexes. Bahala na yung prosecutor to carefully review yung recommendation at conclusion nila. So there's something fishy going on, mga kabibig. What do you think, mga kabibig? Kahit there's something fishy going on, meron akong nakita, kabibig, na video kung saan, ito ay survey survey kung saan kinukumpara kung sino ba ang best o kung sino ba ang magaling na presidente. Kasi na-experience na ng tao si Pangulong Duterte. Ngayon naman, for 3 years, na-experience na natin si Pangulong Bongbong Marcos. So, eto mga kabibig, ang isang survey talaga ito ng mga tao ang kinausap and pinapili sila kung sino ang dito mas magaling sa dalawang presidente. Ma'am, kayo ma'am. Duterte. Duterte? Yung magagawa ng ibang pangulo yon. Yung ginagawa nangyaring pandemic natin. Si Tama. Duterte lang yung makakagawa. Tama, may point si ate. Yung ibang tao kasi parang nakalimutan nila yung pandemic. Hindi naman ibig sabihin na tawag dito, kalimutan natin ang pandemic kasi masakit yung pangyayari na iyon. Pero balik tanaw natin kung ano ba ang naitulong ng gobyerno sa atin during pandemic. 'Di ba? So, tama si ate na walang makagawang presidenteng tulad ni Digong during pandemic. Si Digong talaga ay talagang kinaya lahat, ginawa lahat para malagpasan natin ang pandemic. Ang kwentang si Marcos at kaya di ko binigyan. Wala kwenta si Marcos. Thank you po, thank you. Naghihirap dyan kay Marcos. Naghihirap Diba? ang Pilipinas kaya. Ma'am, survey lang ma'am. Bilang Pilipino, sino yung mas magaling sa dalawa? Duterte po. Duterte kayo ma'am. Duterte. Duterte din. Duterte po. Duterte. Kayo sir. Survey lang po. Duterte rin yan. Duterte din. Oh. Thank you. Kayo ma'am. Opinion nyo lang. Sino mas magaling? Duterte. Duterte. Thank you. Kayo sir, sino? Duterte din. Sama mo na Dalawa si sa Duterte. 3 taon. Si Duterte magaling yan. Duterte. Kayo ma'am. Sa 3 taon nilang panunungkulan, sino mas magaling? Si Duterte po. Duterte. Sir, kayo sir. Survey lang bilang Pilipino. Sa 3 taon, For 3 years. Duterte. Kayo ma'am. Bilang Pilipino ma'am, sino mas magaling? Duterte o BBM? Duterte. Duterte. So, nakita niyo kami big ha. Maliit lang ang kasi lang to, clip ng video. So, hindi ko nakita yung original video. Pero, based sa mga sagot ng mga tao, si Pangulong Duterte ang mas gusto nilang maging presidente at gusto ang pamamalakad ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kayo mga kabibig, I think, for 3 years, nanungkulang si Bongbong Marcos. We experienced 6 years kay Pangulong Duterte. Sino ang mas magaling sa dalawang presidente? Kasi we experience na Bongbong Marcos or si Pangulong Duterte. Ano sa palagay nyo? Comment down below at give your reason ha. Madaming reasons. Gusto kong malaman yung mga rason nyo kung bakit nyo pinili si Bongbong Marcos kasi ganito, ganyan. Bakit nyo pinili si Pangulong Duterte kasi ganito, ganyan. Para magkaalaman tayo sa ating mga rason. Alam kong may mga supporters si Pangulong Bongbong Marcos. Marami din ang nakikita ng mga supporters ng Bongbong Marcos na may ginawa rin siya. Kay Pangulong Duterte naman, for 6 years, ang daming nagawa niya. 'Di ba?
So comment down below and shout out sa ating mga OFW dyan. Oo. Kumusta ang ating Chinese New Year? Eto ako, wala akong ginagawa, kundi mag-vlog-vlog lang pero bukas back to work na naman tayo. Ganun talaga ang buhay. So yan lang po mga kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news ng ating pag-uusapan. Oo, latest talaga. Okay, bye everyone. See you next time. O ikaw, kumusta na ang buhay mo dyan? Malungkot? Huwag kang malungkot, manood ka lang sa vlog ko. Tatawa ka, day. Oh, talaga, day. Oo, tumawa ka na. Bye, everyone!